Hi, my name is Gabriel Encyclopedia, short for Casembrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Casembrerang Grammar and Speech. Oh, sa pula. Nung silang aking tuwa wala. Ito si Kasombrerong Manok. Ha? Hindi nawawala yung kapatid. Many people have already lost their lives because of this sabong todo. Our vocabulary term is pungent. Pungent. Katayin na natin yan, Mr. Dictionary, ang pansabong ni Toto. Ang pungent, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung paglalaraw natin sa isang lasa, sa isang amoy, sa isang bagay na may strong effect or taste sa atin or amoy sa atin. No? Meron siyang parang kakaiba or parang biting taste or kakaibang amoy, mga sombreros, na hatid or dulot sa atin. Ang mga possible synonyms po natin dito ay putrid, kung napanood yung vlog natin about putrid, stinging, bitter, sharp, hot, etc. At pag ginamit naman sentence ay, syempre, bigyan mo niyan, Mr. Dictionary. Toto can smell the pungent whiff of a goat that's eating his flowering zucchini. Pungent. Zucchini, zucchini, zucchini. Zucchini. Yada yada. Goats, goats, goats. Do you know that they have 4 stomach compartments? You'll be amazed. Ang kambing, mga sombreros, na may scientific name na Capra aegagrus hircus ay may 4 na compartments ang kanilang mga tiyan. Tama po. Ang tawag po sa mga compartments na ito ay rumen, reticulum, omasum at abomasum. Ang tawag po sa hanay na ito or tawag sa mga hayop na ito na may 4 na compartments ang tiyan ay ruminants. Kasama sa class na ito ay ang mga giraffe, usa, tupa, baka at iba pa. That's ruminant. Ang mga kambing, mga sombreros, ay may 4 na stomach. Basahin po natin about sa kambing or sa stomach. Ezekiel 34:17, As for you, my flock, thus says the Lord God, Behold, I judge between sheep and sheep, between rams and male goats. No, husga ng Panginoon, mga sombreros, ang masama at mabuti. No? Ang mga masama kasi itinuturing na goats. Pero implication lamang po. Parang ano lang siya, parang comparison. Pero hindi naman masama na kumain tayo ng inihaw or kinatay na kambing. Matthew 25:31-36, Sa malulahating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian, titipunin o tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan o sa kanan niya, This is God. Halika kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pang likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagutom o nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y inyong isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Kinumpara lamang, mga sombreros, ang kambing at saka tupa. Ano? Ang kambing ang masasama kasi daw ang mga tao noon or mga nung si Lord, yung mga tao, gumagamit kasi ang Diyos ng tao para i-test yung ating pananampalataya, ang test ng ating obedience, ang ating kabutihan, na ba magbibigay siya ng taong manghihingi ng tulong tapos hindi mo tinulungan. So parang yun siya, no, yung mga kambing ang hindi mga mabubuting tao. So in short, sila po ang masama at ang mga tupa po ang mga mabuti. Pero comparison lamang po, pero hindi po masama ang kumain ng kambing. So let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Gabriel Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay kay masaya, naging masaya, ang lahat, naging faith of love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
selfie. I hate selfies, by the way, in real life. Adding on to our vocabulary term, it's sanctimonious. Mom, Mr. Sanctimonious. my Don't big mind. book. I'll let Mom know she'll be grounded for 1 week. Mom! Nandito sa akin ang big book. Andito sa akin. Ang sanctimonious, mga sombreros, ay adjective. Ito pa yung paglalarawan natin sa mga taong feeling nila ay mas nakakaangat sila at mas mabuti sila kumpara sa ibang tao. No? Para silang mga pilingero at pilinye. Sorry pa sa term. Pilingero at pilinyera. Ang mga possible synonyms po natin dito ay self-righteous, hypocritical, smug, dogmatic, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary si Toto. Bibida na naman dyan. Toto's frog-like face grew calmer and even took on a slightly sanctimonious expression. Sanctimonious. Konting ka naman, mga sombreros. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang frog. Ang amphibian na frog or palaka, mga sombreros, maliban sa baga, ay ginagamit din nila ang kanilang skin or ang kanilang balat sa paghinga. Kung kaya parati ito or always dapat ito mamasa-masa. That's frog. Ginamit ng Diyos ang mga palaka, mga sombreros, to send plague or salot sa hari or sa Pharaoh ng Egypt during the time of Moses when he was trying to bring his people out of Egypt and dalhin doon sa lupang ipinangako ng Panginoon, which is Canaan nga, no? Na napakatabang lupa. Exodus 8:24, palaka, no? Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahirapan ang buong hito. Pupunuin ko ng palaka ang ilog Nilo or the Nile River, which is the largest river on the planet. Papasukin naman ito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din naman ito ang bahay ng mga tauhan mo at ang lahat ng Ehipsyo. Ganoon din ang iyong mga lutuan at lalagyan ng pagkain. Ikaw, ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahihirapan ito. Ito, mga sombreros, ay literal talagang pinadala ni God the Father o ni Yahweh ang mga palakang ito upang ipakita how powerful He was. Although according ito sa kanyang plano na patitigasin muna yung puso ng Pharaoh o ng hari ng Egypt bago sila payagang makaalis papuntang promised land. Pero yun nga, according sa kanyang plano, according sa kanyang will, according sa kanyang decision, according sa kanyang power, sa kanyang spirit, ay ginawa ng Diyos Ama ito. And nobody can question His power, His plans, His decisions, because He is our maker. He created everything, so we don't have any right to question His power or His decision. Pero nga, no, napaka din, sa buhay natin minsan may mga palaka. Hindi yung literal na palaka, minsan may mga problemang, kasi palaka represented dito yung problema, yung salot sa mga Egyptian. Minsan, kasi ito, out of wickedness or kasamaan ng Pharaoh, ay pinadala niya yung mga salot or yung palaka upang pahirapan ang hari at ang kanyang mga tauhan, no? And that is isa sa mga instances sa buhay natin kasi yung tawag dito, yung pahirapan tayo ng Diyos or meron siyang pamamalo sa atin. Maybe a problem. Palaka can represent a problem, a trial, a challenge sa buhay natin, whether by health, by financial status, by physical, by mental, by mga problema sa buhay, no? Relationships. So, pero ito yung dapat na panahon na mas dudulog tayo at mas magtitiwala tayo sa Diyos because He might have allowed this circumstance or this palaka na pumasok sa ating buhay upang tayo ay mas magtiwala pa sa Kanya. And it's just a test of faith, by the way, yung mga circumstances natin sa buhay. So let's read, love, and obey what's in the Bible. Itlog, mga sombreros, ang egg white, mga sombreros, or ang puting bahagi ng itlog, mga sombreros, ay may 90% water at saka 10% tamang ang protein. Habang ang egg yolk naman or ang kulay dilaw, ito po yung sagana sa protein, mga sombreros, at meron pong tubig. Meron din mga minerals kaya ng vitamins A, D, phosphorus, calcium, at saka riboflavin. Pero yun nga, pag nasobrahan ka ng itlog, advisable 2 eggs per day, mga sombreros. Pero pag high blood ka, hindi po ito advisable sa mga, hindi masyadong advisable siya pero huwag masyadong marami. Kasi lahat naman talaga ng sobra ay nakakasama. Ayan, nag-advise na tayo dito. Muli po, ito po si Kasambrero Dennis, aka Kuya King 2.0, at nagsabi niyang buhay ay mas lalong nagiging masaya, mas lalong nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ng ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga Kasambrero at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasambrero Grammar and Speech, and obviously as my name speaks, I'll be
giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada, yada. Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Toto, you are there eating ice cream pop in the city. Avoid being scurrilous. Scurrilous. Hayaan mo na yan si Toto. Mukhang gutom na gutom. Kain lang ng kain ng ice cream pop. Ang scurrilous, mga sombreros, ay adjective. Ito yung paglalarawan sa isang bastos, sa isang pag-iinsulto, lalong-lalo na kapag gusto mong siraan ang reputasyon ng isang tao or dignidad ng isang tao. Medyo hindi po natin siya gusto. Mga possible synonyms po natin dito ay slanderous, scandalous, defamatory, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. John, a frappe lover, became scurrilous when the bartender put a plenty sugar on it. Scurrilous. Frappe, frappe, frappe. The last letter E is called the acute accent E. The acute accent E in French is used to indicate that the vowel E is sounded or pronounced as A, frappe, Nescafe. However, if you're going to use the regular alphabet vowel E, we can pronounce it as frap. So either of the two is actually acceptable or correct. Frap or frappe. Yada yada. John. Do you know John Pemberton? Si John Pemberton or John S. Pemberton, mga sombreros, ay isang Amerikanong pharmacist na taga Georgia. Siya po ang inventor ng Coca-Cola. Siya ang gumawa ng pinakaunang syrup nito taong 1886. Ngunit 2 years after lamang ay namatay po siya. Namuhay po siya ng mahirap kahit na yung invention niya ay very successful at very sikat ngayon, mga sombreros. Namatay po siya sa edad na 57 dahil sa stomach cancer at naging addict po siya sa morphine. Nung pagkamatay ni John S. Pemberton, ang anak niya na si Charles Pemberton ay nagpatuloy ng pagbebenta ng formula na ginawa ng kanyang tatay. Ngunit 6 years later ay namatay din po si Charles dahil naging addict po siya sa opium. Si John S. Pemberton po, mga sombreros, ay nagkaroon ng stomach cancer, no? Basahin po natin about stomach or tiyan. Philippians 3:19, ang kahinatnan nila ay kapahamakan. Ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Ang kanilang kaluwalhatian ay ang mga bagay na dapat nilang ikahiya. Ang kanilang kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na panlupa. 1 Corinthians 6:13, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. At ang mga ito ay wawasakin ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Diyos, at ang Diyos ay para sa katawan. Romans 14:17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Makita natin, mga sombreros, no? Na kapag ang ating tiyan, parang dinidiyos natin ating tiyan, no? Parati tayong concern na ano mga kain natin, no? Parang yung gluttony pa, yung mukbang, yung alam mo yung sobrang pagkain at saka yung pagkain na hindi tama. Hindi naman doon nakasentro talaga yung pagiging tao natin dapat, no? Sabi dito sa Romans 14:17, nakasentro dapat or ang ating ang paghahari ng Diyos sa ating buhay ay hindi doon nakasentro. Nakasentro iyon sa kapayapaan, matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkaloob ng banal na Espiritu Santo. And we can only achieve and we can only experience that by reading and obeying His Word, mga sombreros. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Bear Brand. Ang Bear Brand, mga sombreros, ay isa lamang sa produkto or manufactured by Nestle. Si Henry Nestle, mga sombreros, ang may-ari po ng Nestle, kaya pinangalan sa kanya yung Nestle na company, mga sombrero. So, siya po ay isang Swiss-German confectioner at founder ng Nestle Philippines, Nestle Germany, Nestle Australia, and so on, no? May kayo sa gatas. Pero yun po, no, dito sa Pilipinas ay ang Bear Brand po ay was introduced 1890s, no? 1892 hanggang 1895. But not until 1911 na nagpatayo sila ng pinakaunang sales office ng Bear Brand dito sa Pilipinas sa Calle Renta sa Binondo, Maynila, no? Sa mga mahilig sa gatas dyan. Muli po ito po si Casombrero Dennis mula rito sa Camellia, Tagum City. Muli po ito po si Casombrero Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsabing sabayan nyo kami ang buhay ay masaya na nagiging ang lalag na nagiging faith of love patuloy na sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombrero, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!